So, hello mga paps, joke lang po sa inyo. Chichainsaw tayo ng ating motor. So, within pangalawang chainsaw na ito mga paps. Ayan. Check nyo yung ating Odo. Is nasa 1448. So, tingnan natin yung total niya. So, nasa 2018 Odo mga idol. So, medyo ano lang to. Mag-performance na siya. Yung ating MC. Ayan. Medyo nilang magamit mga idol sa pang-araw-araw. Pero medyo, ano natin dito is pinakalong ride natin dito is nasa 300 kilometers sa isang araw. Yan ang pinakalayong tinakbo nito mga idol. So check lang natin, pakita ko naman sa inyo mga idol kung paano tayo mag-change oil. So hindi natin din lang sa kasa kasi nga ang nangyayari kasi is may bayad din naman ang pagdating doon. So and then pagpunta natin doon, di pa naman malamig yung makina, i-cancel nila kaagad and then hindi natin train ng maayos. So mas maganda kung tayo na lang mag-change oil. Ayan, make sure natin na malinis mga idol yung dipstick natin. And ipapakita ko rin sa inyo mga paps kung ilan na ba yung kung anong level na yung tira nating langis bago tayo mag-change oil. So yung unang langis nito, yung unang chainsaw natin is nasa 1.3 ang nilagay ko dito mga paps. So medyo mataas nga, medyo madami. So mas maganda rin kasi mas marami ka, mas maganda din kasi nga para mas mabilis makaabot dun sa head yung ating langis. So yun din yung sabi ng mga mekaniko. Pero ang nakalagay sa manual natin is nasa 1.1 lang. Ayan, linisin lang muna natin itong dipstick niya. Ayan, para makita natin yun din kung saan talaga umabot yung natitira nyo ng langis bago tayo mag-change oil mga paps. Ayan. Make sure na malinis. And then dapat hindi mo siya iti-thread. So didikit mo lang siya. Ayan. Ayun, pinakadulo. Sa dulo na lang yung label ng ating langis mga paps. Ayun nga lang yung ating motor kasi hindi naka flat yung cinders na natin mga paps, kaya medyo tagilid siya, kaya medyo mababa. Siguro pag nakapantay yung ating cinder stand, yung ating motor is siguro nasa gitna pa yan. So hindi talaga siya na nagbabawas mga paps. Ayan, balik na natin and then punta na tayo sa di-drain natin mga paps. Ang gamit natin ditong socket is nag-order na tayo sa online para mas makamura. Is naka sa 17mm yung ating socket na ginamit dito. Ayan, kahit mamurahin siya pero ayos naman, pwede na persahin. And then kaya kulay puti yung ginamit nating pansahod mga paps para kitang-kita nyo kung anong kulay ng langis yung madidrain natin sa 1502 na tinakbo mga paps. Ayan, pakita ko sa inyo kung anong size yan, 17mm yung ating socket. Ayan. So ang ginawa ko dito mga paps bago natin change oil is pinantro muna natin saglit. Yan, parang may hit yung makina. And then after 10 minutes, saka natin din drain. Ayan, saka natin babaklasin tong plug niya. Ayan. So ang pagbaklas pala nito paps is dapat pa-reverse mga paps. Ayan, reverse yung pagbaklas nito. So nagkamali pa nga tayo dito. Ayan, patulak mga paps. Ayan, kung papuntang kanan. Ayan, counterclockwise. Yan mga paps. So medyo first time pa rin natin ito mag-change oil. Ayan. So ang gawin lang nandito paps kapag nag-change oil tayo is kapag matagal na nag-drain,
So, ang gawin natin is tagilid na natin yung ating motor kasi may natitira pa yan sa gilid. And then, patagalin muna natin. So, siguro mga 1 oras. Bago iwan mo natin para na-drain talaga yung langis, na lumang langis niya. Ayan mga paps, kung nakita nyo medyo maitim na. Ang ginamit na natin ditong langis is yung isa mismo tayong gasolinaan bumili sa mismong Shell. Ayan, Shell Advance na long ride yung ginamit natin dito. So tinesting naman natin yun. Yun yung pangalawang change oil natin. Pero yung ngayon paps na natin i-refill natin na langis is nasa 1.1 lang. Yan, sundin lang natin kung ano yung sa manual. Then testing natin kung okay ba talaga yung 1.1. So yun lang guys, mga paps. Maraming salamat. Thanks for watching. Thank you.